Yung pagpasok mo ng linangan, ano yung medium mo nun? Kasi you've been mentioning watercolor all the while eh. Actually, one of the things din kung bakit naisipan kong i-invite ka dito to give you an interview kasi medyo magkahawig yung works natin. Yan, work mo yan, di ba? Well, the others here, itong dalawa, sa akin to, and we will flash pa a few works later. Eto, i-flash na natin ngayon. Ano? Ayan. So, Parang yan is watercolor and coffee. Watercolor and coffee. So we will talk about her medium in a while. Water media talaga siya. Ang ganda nito And coffee siya. This is coffee? Oh, well, may pintura pa yung kuko ko. So nagpipinta ako kanina before interviewing si Lynn. So we will talk about this later. So, na-mention mo yung watercolor medium mo. And you've been saying it over and over. Naglinangan ka. Kasi I've been through the program din. And I know din. And yun nga, ilang months ka na with sila Sir Manny? So, 2025 ako naglinangan resident artist since January. So, 2024 ng June ako naging staff nila. So, kilala ko sila na ng more than a year na. More than a year ka na with Sir Manny dun sa, sa place niya? Sa place, sa tagpuan. No, kasi after ng residency, umuwi muna ako. Ganyan. And then, they invited me again for another residency this year, starting ng January. Sa tagpuan naman yun. So, around 5 months ka na doon. So, in total, kung nag-amuyong ka pa, mga 7-8 months, So, almost a year ka na rin na, nagsistay sa kanila. So, kasi, since I've been to the program and I visit din from time to time, alam ko naman na expose ka to different media eh. Like sisikin pa lang kung ano-ano. Totoo. Kung ano trip niya. Trip yung ginagawa niyan, di ba? Tapos, I think, same area din yun ang pinagagawa ng mga artworks. So, what made you stay? Kasi maraming politics with the watercolor form. Maraming issues dyan. One is paper yung surface mo. Totoo. With collectors, mas trip nila yung canvas. Mas mahal yun. In fact, di ba? Which I don't get din. Kasi I've been advocating na dapat same lang yung presyo niyan kasi it has the same effect when you, di ba? Kasi yung konsepto naman yung affect niya to yung binabayaran di ba? That's one. Number two is, yun nga, dun sa watercolor daw, nag-fade yung color. It's not true actually kasi kung nag-use ka naman ng artist grade na watercolor, hindi siya mag-fade. You can see watercolor works sa National Museum na sobrang tagal na eh. So, it's not true. Kahit ink, di ba? Hindi talaga siya nag-fade. Lalo na kapag framed naman siya ng ayos. Yeah. So, siguro sa choice of medium kasi syempre habang start ka as an artist, di ba? Itatry mo lahat. Sa tingin ko, yung watercolor, lagi ko sinasabi na siya yung naging first love ko talaga. Kasi nag-try ako acrylic, graphite, pastel, ganyan. Pero nung na-try ko yung watercolor, para siyang may sariling buhay. Ganun. Lalagyan mo ng tubig, tapos ilalagay mo siya, tapos mag-spread siya. Parang hindi mo siya makontrol. At the same time, pwede mo rin siya i-control. So, pero pag nakikita ko siya or ginagawa ko siya, yung mga parts na hindi ko nakokontrol, yun yung mas maganda. Parang ganun. So, naging favorite ko talaga siya. And noong time na yun, syempre, hindi pa naman ako nasa art scene. Hindi ko alam na may ganung connotation pala yung watercolor. Nung sumali ako sa isang contest, I was using watercolor. May lumalapit sa akin na, bakit yan yung gamit mo pang bata yan, di ba? Sabi nila. And then I was offended during that time. Kasi parang bata, nag-start pa lang ako, ganyan sabi ko. Hala, pang bata yung watercolor, ganyan. And then, over time, na-realize ko na it's also a good thing na pambata pala siya. Parang, pwede siya sa bata, pwede siya sa mga matanda or like artist. It's because sobrang free-flowing niya na pwede siya sa any age, na it's a really good thing pala talaga. And
parang siguro na-expose na ako sa art scene, dun ko na nakita na ganun pala yung treatment nila sa watercolor versus other medium. Pero kasi pag mahal mo, tatanggapin mo lang siya. Ganun ba? O ganun eh, mahal mo eh. Wala eh, mahal ko to eh. Ganun. Mahal ko to eh. Gusto ko siya eh. So, like, minsan, I don't really care kasi wala eh. Gusto ko talaga siya hanggang sa napasok ako sa isang group ng watercolorist, yung Philippine Guild of Watercolorists. And then, nalaman ko na ito pala yung medium na yung parang kailangan mo talaga siya i-master para makontrol. Yung complicated siya. Parang ganun. Yung parang sinasabi nila, hardest medium daw. Kasi I think yung term naman hardest medium, it depends on the artist. Kasi kung hindi mo naman gusto yung medium, hard talaga siya, di ba? Pero kung gusto mo siya, mahal mo siya, madali lang siya, di ba? So para sa akin, yung watercolor, madali lang siya kasi mahal ko siya eh, gano'n. Like, yung process niya, very free-flowing for me, gano'n. Para akong nanonood ng animation, ng movie habang ginagawa ko siya, gano'n. Yeah, that's true. That's true. Nakarelate ako dun sa parang nanonood. Kasi every drip, di ba? And every hagod mo, may naiiwan at may nauuna at may naliligaw, di ba? Oo. So, I think dun yung joys of it, dun yung gagaling yung ano dun. Yeah. Totoo. I can relate Like, to that. parang kahit na anong sabihin nila sa akin about watercolor, hindi, ang ganda-ganda. Kaya nga minsan pagka meron ako narinig na ganong connotation sa watercolor, I show them how I do yung work ko. Then makikita nila na maganda talaga yung watercolor, yung process, yung output, ganyan. Oh, for those listening kasi lalo na dun sa collectors listening, there are types naman of pigments ano. Yes. And then hindi lang to with artworks, ano, even with clothing, ano. So may mga types of pigments na nagfa-fade talaga. Oo. 'Di ba? So for example, yung sinabi na pambatang watercolor, nagfa-fade talaga 'yun kasi student grade 'yun. Yes, So may mga artist grade na watercolors that can last you a lifetime. And if kept well and kept out of... Kasi even yung oil, pag linagay mo yan under the sun, mag-fade din yun eh. Di ba? So if kept well, this will last. Even the paper, even yung canvas, pag linagay mo yan sa damp place, amagin din yan, masasira din yan. So depende talaga sa pag-alaga mo. I think yung ina-advocate dito sa podcast is ano yung... Kasi the value of the artwork can change eh. That's like the stock market eh. Kasi I think it has been commodified. I'm sorry I'm talking now. Ano. I think this is... I'm listening din. No, I think this is one thing lang na I need to get across. Ano. Kasi the artwork has been commodified throughout the years. Ano. And I don't blame kasi we live in a capitalist society and if visual arts, painting, or other forms of visual arts function that way, so be it, di ba? Pero there would come a time na bababa yan. Like everything in a capitalist society, di ba? Bababa yung value niyan, pero yung hindi bababa dyan, yung connection mo sa artwork. Totoo. So that thing stays with you forever. Same with the ink medium, the watercolor medium, oil, acrylic, or any kind of medium. Ano. Basta the artwork talks to you and communicates, I think that's what you should hold on to and not the not just that na tatagal ba to, pag binenta ko ba mas mahal ba to dito, parang that's it's not really a shallow way of looking at it, pero it's a different way compared to ano, kasi pero mas malayo kasi yung makakating ng connection compared sa value eh. Pareho naman sila acceptable, pareho naman sila okay, pero mas may layo lang dating na to. Yung isa. So going back dito sa medium, ano, since I said na there are different grades of pigments that can last a lifetime, like yung artist grade na watercolor. Aside from watercolor, you use din you experiment with yung bio pigments eh, like petals, 'di ba, and coffee grains and whatnot, 'di ba?